Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippines Standard Time, launa 10 sa hapon. Babay ako at Mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin alauna tubtob alas 2 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. babay ako at babay ako at may silbi sa lipunan di paaapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, kahirap ang kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungtong galian. Babay ako may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babay ako na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Babay ako, Good afternoon, good afternoon. magdesisyon para sa karamihan. Kamusta ang aton nga mga kauturan, especially sa aton nga mga nanay, sa mga mami, mga mama, mga lola, mga mamita naton nga nakatutok na subong nga hapon sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Babayi Ka. Babay ako, may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babay ako na may karapatan. Manami mga biyano ang aton nga tiyempo diri sa syudad sang Iloilo. Wala nagaulan no, hindi man natuman kainit. Pero kaina no sang aga nagbubugid ang ulan. Or may parts no diri sa aton sa Iloilo City ang nagtalithi. Kabay pa no nga before kamo nagwa sa inyong panimalay subong no nga Tuesday kabay pa nga nakadala kamo sang inyo dira nga payong o kung sang inyo man nga jacket. Speaking of Tuesday, mga abiyan, kada Tuesday, diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo, ang pagpalayag sang aton nga Gender and Development o kon God program, ang Babayi Ka. Babay ako na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko. Subong mga abiyan nga Martes, June 2, ikadua kita no nga adlaw, sa ikaanom nga bulan sa tuig 2026. And by the way ha, subong nga bulan sang Hunyo is Pride Month. Pusong totoo, Pila kita mga abyan kay mga balita no nga pagpatpaton natuhoy mga abyan no, sa aton nga pagsaulog sang Pride Month subong nga bulan sang Hunyo. And this Tuesday, isa mga abyan no ka espesyal nga programa para diri sa aton sa programa Babayi Ka. Bangod istoryahan naton mga abyan or ipakilala ko later on sa inyo ang isa no ka asosasyon nga gintukod mga abyan no sang isa ka French national kung sa diin isa mga abyan sa tinutuyo sini buligano ang women and girls babay ako at may nga biktima no sang sexual abuse. I know no sa aton nga mga tagpalamati diri sa programa Babayi Ka. usapin. This is not the first time for you no to hear sang siniman nga association Makikipaglaban sa karahasan,
because nga kung pag-abot lang no sa pagpabaskog sang ilang advocacy sa pagpalapnag no sang ilang misyon, May karapatan, may boses, may kakayahan. present sila mga abyano sa aton nga social media, and at the same time Bansa at buong mundo. ang iniman nga asosasyon aktibo mga abyano sa pagpakigbahin sa nanuhay-tuhay naton nga mga meetings kung sa diino ang tinutuyo naton is proteksyonan no ang kababaihan kag kabataan nga babayi. So later on mga abyan, especially for those no nga wala nakakilala sa sini nga asosasyon, ipakilala naton later on ano bala no ang Chameleon Association Incorporated nga abalagin tukod ang inino nga asosasyon diri mismo sa aton sa Pilipinas sang aton man nga French foundress. Kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sinuwan ako. Nahatagan kita mga abyan no sang kahigayunan nga ma-interview no ang iniman nga foundress ng Chameleon Association Incorporated. Kung may kapal sa'yo'y nananali, handang harapin ano man ang Kung sa diino ginaistoryahan naton ang pila sa mga pagpanikasugman sang association. And for those nga mga luyag no nga pinagkailan pa man. mag-contribute no sa siniman nga association, not hindi lang sa pinaagi no sa kwarta or financial nga aspect, but for those no nga may yara man sang advocacy nga in line man sa ilang advocacy, you can also help them. So paano bala kita no makabulig sa siniman nga kampanya sang asosasyon, and what are the other ways for us no nga makabulig? Iti while we understand no nga gusto gid naton magbulig pinaagi no sa paghatag sang kwarta, but for those yang nga mga estudyante, you know, even mga estudyante pwede gid no makahatag sang ilang contribution sa sini nga association. So later on hibaluon nato no pila diin kamo nga mga aspect pwede makabulig. And for those naman yan no nga gusto no nga mag-donate monetary, paano ka mo makadonate? Iniya mga abyan no wala persahanay, because we want no to support an organization, an association no nga sige-sige no ang ilang kampanya. Makita naton kumbaga no ang resulta sang ilang advocacy pinaagi sa pagbulig sa mga babae. Babae ako at may silbi sa lipunan. And before naton mga abyan, Isinusulong istoryahan no ang natuhi man sa Pride Month, and syempre no ang ipakilala sa inyo ang Chameleon Association. sugang taglay. Ibaluon natan anay mga abyan ang pinanaton ka latest nga water update. Pakalian. Ano bala no mangin mainulanon bala ang aton nga Martes. Pinagkailan pa man. Babae ako. Baluon naton ini kaupod ang aton nga DOST Pag-asa Iloilo. Kaya ko, sinuwan ako sa buong Yari sa tampiyang kalinya si Ma'am Lenore Silvestre ang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang ating late June 2, 2026. Sa subong wala naman na kita magina-monitor na LPA kung bagyo sa sulod or sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Luzon kag sa western section of Visayas. Bangod sini nga sistema, diri sa western Visayas mag-experience kata sa magal-umon na kalangatan, kami mga posibilidad sa mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalat kag panaguob tugas ang southwest monsoon. Makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest to south nga magadalasang makasarangan nga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 33 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin para sa subong nga adlaw ay posible magalabot 40 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ng alas 5:26 kag ng aga kag magatunod ini alas 6:09 karon sa hapon.
Kag muna nga aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Sylvester, madamo gid nga salamat. Ma'am Lenore, balikan natin no, you've mentioned no nga wala na kita sa may gina-monitor nga bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, pero diri Ma'am Lenore no sa aton sa Western Visayas, particularly diri sa aton sa Iloilo, may mga areas kita no nga nagaulan, may wino ano ang rason si ni Ma'am Lenore? Mga pag-ulan nga na-eksperyensyahan natin, ma'am, ay tugay na sa southwest monsoon, ma'am. So, ang amo na nagadala sa mga pag-ulan-ulan diri subong sa aton. So subong nga tinion bala Ma'am Lenore no, makita naton diin nga mga lugar diri sa aton sa rehiyon ang nagaulan? Well, sa karon, ma'am, mga light rains lang dira sa may Negros Occidental ang mga pag-ulan nga na monitor natin sa radar natin, ma'am. Pero diri sa Iloilo province, may ara bala lugar nga nagaulan Ma'am Lenore? So subong, ma'am, wala naman kita may nakitaan or nga mga significant gid nga mga pag-ulan, ma'am. And for our heat index Ma'am Lenore no, pila gani ang aton nga forecasted heat index kag kun nalabot na bala naton ini? So karon, ma'am, ang forecasted nga maximum heat index naton ay yara sa may 40 degrees Celsius. Kag ang na-record pa lang naton nga pinakamataas nga heat index diri sa station ay yara sa may 36 degrees Celsius. Dumanubo-nubo ini Ma'am Lenore no, compared sa mga nagliligad naton nga inadlaw o kon semana. Lauman bala naton Ma'am Lenore nga sa sinino nga bulan sang Hunyo, maganubo ang aton nga forecasted heat index na. Well, sa karon, ma'am, for the month of June, ang possible ang mga heat index ng mga experience natin, ma'am, ay possible yara sa may 36 to 42 degrees Celsius. Nag-range lang dira, ma'am. Next week, Ma'am Lenore, no, is our opening of classes, June 8. Lauman bala naton, Ma'am Lenore, no, nga mainulanon ang aton nga opening of classes, or kamusta ang aton nga extended weather outlook? Well, base diri sa ating extended weather outlook, ma'am, sa buwas ay improving weather naman nakita, ma'am. Lastly, Ma'am Lenore, ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati? Ang lang kata, stay monitor lang kata sa update sa ating southwest monsoon, kaya ang amo na nagapatuga sa ating mga pag-ulan-ulan subong, and then magdara lang kita sa protection natin sa init kag sa ulan, especially payong or di ganay kalo. Okay, with this, Ma'am Lenore, madamo gyud nga salamat kay sa liwat. Maayong hapon sa imo. Welcome, ma'am, kag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, si Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sang pinaka-latest nga weather update. So, southwest monsoon ang nag-aapekto no sang weather sa Luzon and western section of Visayas. So, amo man ini ang rason no nga experience kita sang pag-ulan-ulan diri no kaina sa Iloilo City kaina no nga around 11 a.m. Nag-ulan no diri sa aton. So, bangod ina sa southwest monsoon, wala kita sang bagyo no sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa aton dira no nga mga nanay no, sa mga mabakas ang school supplies ang inyo kabataan or gamit sa eskwela, hindi pagkalimtan no ang jacket kag syempre ang payong mukon ang raincoat. Di basta gani Hunyo tig-ululan. Dumduman ko ya sang una no sang elementary ako, basta gani June na or basta gani opening of classes nagaulan. So kabay pang lakip ina no sa inyo dira nga checklist ang pagbakal no sang payong kag sang raincoat sang inyo kabataan. And I think no after pandemic, this is the first time once again no nga nagbalik kita sa opening of classes naton sa bulan sang Hunyo. So mainulanon gid. Philippine Standard Time launa 25 sa hapon. Mga biyan as mentioned earlier, subong nga bulan sang Hunyo,
is Pride Month. Gani no ang aton nga Commission on Human Rights o kung CHR. Niara mga abyan no sang panawagon in line man no sa sini nga pagsaulog naton sang Pride Month. So nagaisa mga abyan no ang CHR sa bilog nga nasyon sa pagsaulog sang Pride Month 2026 and stands no or nagaupod nagapanindugan no sa aton man nga lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, and more LGBTQIA+ community. Sunod diri sa aton nga CHR, ang Pride Month is not only a celebration of diversity, kundi affirmation man inino sang kinamatarong sang kada tawo nga kinahanglan, ginakilala, ginarespeto, equally treated regardless man no bisan ano pa man dira ang imo nga sexual orientation, gender identity, gender expression o sex characteristics. And sunod man sa aton nga CHR, this is also a reminder that human rights begin with the recognition of our shared humanity and the equal worth of every individual. Which is true, no? Ano pa man dira ang ato nga sexual orientation. Ang importante, mga abyan, we are respecting ang kinamatarong sang tanan nga tao. If you feel, no, nga ikaw may kinamatarong, ang iban nga tao, different man, no, ang ilang sexual orientation from you, they also have the rights. Ginakilala mo sang aton nga CHR ang progress no nga ginaubra sang aton nga mga local government units sa mga eskwelahan and workplaces kag iban pa nga mga institusyon nga naga-adapt sang gender inclusive policies and practices. Suno pa diri sa aton nga CHR, gina-welcome gino ang mga LGU nga naga-enact or nag-enact no sang anti-discrimination ordinances as well as no sa mga inisyatibo nga pasangkad sang inclusive workplaces, accessible services kag safer spaces for persons of diverse sexual orientations, gender identities and expressions, and sex characteristics o also GSC. Pero samtang mga abyan ang ini nga mga development kina-encourage sa gihapon no, significant challenges nagapabil or significant challenges remain. Madamo sa gihapon sang aton nga mga LGBTQIA+ Filipinos nga padayon no nga naga-eksperyensya sang discrimination, harassment, exclusion kag unequal treatment in different various or aspects no sang ilang nga kabuhi. Sana dira mga abyan no, sa manotis gid naton ang mga online harassment, ang bullying online. Kabay pa no nga this Pride Month, we will be reminded. Ang ganit nato no, we will be reminded nga tanan kita may kinamatarong anuman ang aton nga sexual orientation. Pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo. Ang importante diri no, kada isa sa aton nagaintindihan na may pagrespeto. Kabay pa nga ang pagrespeto, wala lang ginapakita no kung face to face. Kabay pa nga ginahatag man naton ang pagrespeto, ang pagtaha sa isa ka tawo sa online. Samtang mga abyan ang ato naman nga DSWD Negros Island Region nagaupod man sa selebrasyon sang Pride Month subong nga bulan sang Hunyo. So may ana sang ginhiwat nga kick-off celebration ang regional office kahapon June 1. Kung sa diin no, nagpakigbahin ang mga opisyal sang DSWD, lakip man diri ang mga empleyado sa giniwat nga Pride Walk matapos ang flag raising ceremony.
May giniwat man nga program kag launching sang Freedom and Support Wall o sa diino ginahatagan diri ang mga empleyado sang ilaman nga space no para magpabutsyag sang ila mensahe, solidarity kag commitment sa pagpatubo sang isa ka inklusibo nga palibot o sa diin ang tanan ginahatagan sang bili kag ginatahog walay sapayan sang ila nga sexual orientasyon, identidad kag expression. May kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. And more pa mga abiyano sa pagpakita man sang support sa sining nga Pride Month. Magakuha kita kanay sang live report man no ano bala no ang mga programs or mga inisyatibo sang aton nga mga local government units here in the province of Iloilo in line with this Pride Month celebration. Agud magdulong sang detalye sang balita ang aton nga Iloilo Provincial Beat Reporter Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Hope, mayong hapon. Yan, mayong hapon sa mga tagpalamati, no, sang babae ka. And syempre, happy Pride, no, sa mga kauturan naton. I'm proud of you, no. I'm proud of you, no, sa aton yung mga kauturan dira, no, especially mga miyembro, no, sang LGBTQIA+ community. Sa first district yan, dumanami, no, ang ecosystem dira. Kay ti aga celebrate sila, no, ginasaulog nilang diversity, including ining Pride Month, no, subong nga bulan sang Hunyo. Una-una naton sa banwa sang Tigbawan yan, kay may ara, no, sang disenyo Tigbawenyo 7.4 hayag, no, isa ini ka art exhibition. So in celebration ini yan, no, sang Pride Month 2026 ini nga bulan sang Hunyo, kung sa diin ang local government unit sang Tigbawan headed of course, no, sang alkalde si Attorney Virgilio Teruel kaupod, no, ang iban pa nga mga opisyales sang banwa in collaboration sa taga-Tigbawan or Tigbawan Artist Hub. Ang mga artist, grupo sang artist, abi niya yan, no, ang taga-Tig, amuning pangalan nila, no, taga-Tig. So nag-open sila, no, sang disenyo Tigbawenyo 7.4 hayag art exhibit. Isa ini ka powerful showcase ang creativity, identity, freedom, no, and of course expression sa mga remarkable, no, nga mga talento sa mga taga-Tig artists. And of course gina-highlight diri sa hayag yan, no, ang revelation, illumination, showcase, no, ga-reflect sang beauty, stories, no, emotions, truths and identity. So ini magalawig ini yan, no, sa nagsugod ini June 1, magalawig ini for the entire month of June, no, June 30, 2026. So dira lang ina sa Tigbawan Municipal Lobby. So siling gani, no, i-allow ang every color, no, every stroke, every creation, no, nga mag-remind sa aton sang diversity, nga ang diversity magkalain-lain man kita, no, regardless ang aton nga color, regardless ang aton nga gender, no, beautiful kita. So mo nang ang mensahe, Yes. no, sang disenyo Tigbawenyo 7.4 kag natuon ina, no, subong nga Pride Month kay yan, no, ang simbolo sang pride abi is rainbow, no. Yes. So dira ginapakita kung ano ka diverse, no, kita nga mga individual, no. So may kinaiya kita, no, we're very unique sa each other. So diri ginapakita, no, sa mga artworks kung ano kita ka unique or diverse. So hopefully mabatsyagan sa mga pumuluyo ang mensahe sang art, no, ang expression nga gusto ipabalo sang aton nga mga pumuluyo or rather artist, no. Meanwhile kadto kita yan sa banwa sang Oton, kay may ara sila, no, nga Oton Pride Network, no, kung sa diin ang Iloilo Pride Network or Oton Pride Network rather kag ang Iloilo Pride Team Incorporated, opisyal, no, nga ginpabaskog ang ila nga partnership pinaagi sa pagpirma sa Memorandum of Understanding
in preparation, no? Of course, sa celebration sang Pride Month, siningabulan sang Hunyo sa Banwasang Oton. So, ang Oton Pride Network, no, represented sang ilang nga presidente kag mga miyembro, kaupod ang MSWDO nga representative si Miss Cheska Sereneo Villarias, Iloilo Pride Team Executive Director, no? Nag-courtesy or naghiwat sang courtesy visit sa office, no, sang alkalde Mayor Sofronio Fusin bilang kabahin sang ilang initial preparation for a week-long celebration. So following sang visit, ang kada organization niya nag-proceed, no, sa formal MOU signing para ini, no, sa ilang pag-reaffirm sang ilang shared commitment nga i-advance ang LGBTQIA+ visibility, ang inclusion, empowerment, no, and community initiatives sa Banwasang Oton and across the province of Iloilo. But silingon, hindi lang yan pang Oton, ini yan, no, but for the entire province of Iloilo. So, ang partnership, gina-highlight diri yan, no, ang hashtag Love Laban initiative, no, sa Banwasang Oton and part of the province and citywide pride celebration. So, ini yan, no, week-long celebration. In fact, no, may hiwaton man gani sila nga Oton Pride Queen 2026, no, sa Banwasang Oton. Initial, may ara na sila sang screening, no. May 24, nakahiwat na sila sang screening, although ang ilang coronation night lauman sa subong nga bulan sang Hunyo, no. So, sa aton nga mga kauturan, June 21, no, ang coronation sang Pride Queen 2026 dira sa Oton Amphitheater Green. Kag hindi man putyo-putyo yan, ang mga papremyo. Mga pila. Yes, kay ang Oton Pride Queen makabaton sang 10,000 pesos. Wow. First runner-up naman niya 8,000 pesos. Kag ang second runner-up 6,000 pesos. Again, in partnership, of course, no, with the MSW DO, no, sang Banwasang Oton. So kabay pa suportahan nato ng mga Saan gani na ang coronation night? June 21. Pero naka-screening na sila yan, May 24. So hopefully maka-select sila, no, sang best representative. Yes. Kiti ambassadress, no, Yes. or ambassador ang ila ginapangita, yan, no, kay ti sila ning mga maga-advance sang kumbaga kausa, no, Yes. sa aton nga mga kauturan. So hopefully makakita sila sang ilang Pride Queen 2026. Yes, kakang ibanda nga mga nagadaog ni sa mga contest per town. Amo man ni sila naga-contest kung may mga national pageant, mga naga-join. Oo, okay. 'Di ba may ara kita sa mga international competitions Yes. like Miss International Queen, no? Yes. Nga naga-advocate man for our LGBTQIA+ community, no? Usually sa mga local pageants kaangay sini nade-discover, no? Yes. Ang mga representatives naton sa mga international competitions like MIQ, no? So hopefully Yes. may rightful queen, no, nga makit-an sa sining tuig, no, sang Pride Queen 2026 ang Oton. Yes, i-mention ko lang kay dito sa amon sa Barangay Kalumpang last time, may ara man kami no sang isa ka pageant intended for our Miss Gi Kalumpang ini siya. Kag manami to yaki may insurance hopi 250,000 pesos sa nagdaog. So imagine Wow! secured no hindi lang cash prize but ginahatagan man importansya syempre no ang ila diri nga kay syempre ang ila nga safety pinaagi diri sa insurance. So hopefully aside from cash prize ang iba naton dira nga LG will also think no of other prizes pag gino nga makabulig gid kumbaga no sa sini nga mga winners naton. But kudos sa Oton naton kiti amo nino ginagaan sila kumbaga space for them no to say about sang ila no nga mga advocacy. Correct. Actually, ang muna gani nung siling gani isang Oton Pride Network, ang ila pilion ang someone nga confident, ang based man sa iya personality, ang iya passion, no, nga mangin next queen nga maga-serve as role model yan, no, and inspiration sa LGBT
QIA Plus community. And ang theme, by the way, sa Silinga Tuig, Reflections of Pride. Yun. Madamo nga salamat, Hopi. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, launa 40 sa hapon, mga abyan sa aton nga pagbalik. Ari na no, ipabati na mo sa inyong akon nga interview mga abyan no, sa foundress ng Chameleon Association Incorporated. Hindi ini ang first time nga na-interview naton siya kag nag-share no sa iyang istorya, ilabi na no sa pagtukod sang siniman nga association, but subong mga abyan no, for the benefit of those no nga wala nakapamati sa aton man nga una nga interview sa iya. And at the same time, nuluyag pagid mabalaan ano bala ang mga focus no, ang mga programs, advocacy sa Chameleon Association Incorporated, ilabi na nga diri sa aton sa Pilipinas, may ara mga abyan no, sang center Layunin, karapatan sa mga diri sa aton sa Iloilo kag Negros Occidental, kung sa diino ginahatagan gid naton sang pagtamod no sang aton man nga bulig, especially those women and girls no, nga victims of sexual abuse. So hibaloon aton mga ben ano bala inino ang Chameleon Association, and recently naghiwat sila no sang pasidungog 2026 para no sa mga beneficiaries, outstanding beneficiaries and staff nga sa malawig na mga abyanong tion sa gihapon nag-serbisyo sa Chameleon Association kag sa mga beneficiaryo sa komunidad. kayang pamunuan. So mag-take na kita sa aton nga, or mag-take lang kita no sang short break, and bantayan mga abyan sa aton nga pagbalik. Babati ko sa inyo ang interview sa aton nga foundress sa Chameleon Association, si Tita Lulu Legier gikan sa France. Mga abyan, magabalik ang programa Babay Ka. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Philippine Standard Time, launa 43 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Babay Ka. Sa gihapon mga abyan, inyo kaupod sa kahanginan, Marian Grace Aranyata. And as mentioned earlier, mga abyan, nahatagan kita sa liwat nga kahigayunan sa mga nga ma-interview mga abyano ang foundress sang Chameleon Association Incorporated, kung sa diin isano ka asosasyon Hapisan matungtong galian, babaya ko, may panin. nga ang focus mga abyano magbulig sa kababaihan kag kabataan nga babayi May boses, may kakayahan, sa ilang rehabilitation kayang-kaya ko, sinuwan ako. matapos nga naka-eksperyensya no sa sexual abuse. And apart from this mga abyano, aside sa ato no nga in-house and aftercare naton nga mga beneficiaries, ang Chameleon Association mga abyan is also helping Kaya ko, kayang pamunuan. sa mga less privileged no, pero Mekanismong dulot ay mga maalam nga mga estudyante sa komunidad, tupad sa usaping ekonomiya. pinaagi sa community development program sini nga aspeto. So may ara ini sila mga abyan no, ginapa-eskwela nga kabataan sa community no, coming from Pasig City, San Enrique, Bingawan, May karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob.
ng mga deserving nga mga students, and these student ay hindi lang wala lang nakafocus no sa kababaihan but even mga kalalakihan beneficiaries ang aton man nga community development program because nagapati ang Chameleon nga sa bulig no sang kalalakihan. We can create no a safer place, a safer environment para sa kababaihan. So yari ba lang mga beno pamatian ang akon nga interview sa aton nga foundress sa Chameleon Association Incorporated, si Tita Lawrence Legier or mas kilala bilang si Tita Lulu. What is the significance of Pasidingog 2026 and what does this event mean for Chameleon Association Incorporated? This is what we do every year actually. That's the first day of the summer camp, and for us it's very important to thank and congratulate all the people helping us, from the beneficiaries themselves to the staff to the partners, stakeholders, the youth advocate, to give them time on stage to express why they are engaged for Chameleon and our advocacy, and to say thank you because we really need that. As Chameleon Association Incorporated celebrates its 29th year, how has the organization evolved over the years in terms of its programs, advocacy, and impact on communities? Yeah, so when I put up Chameleon, I was very young. I'm less young, but I'm still here. The first reason why I put up Chameleon, it was really to help girls survivors of sexual abuse, knowing that in the Philippines, and not just in the Philippines, in the world, there are so many cases, from incest cases to more and more now online crime. So Chameleon purpose is really to help them recover. So at the beginning of Chameleon, we had one shelter, then another one, then now we have another one we have two here in Iloilo Pasi and one in Silay Negros. The SWD placing the girls to our place, our shelter. Then we also help the girls once they are back to their family and community, because it takes very long for them to recover and to be empowered, and that the cycle of violence will stop at their level. So for the first year, we really, first years of Chameleon, we really focus on that. And we saw that we cannot solve the problem, of course, of sexual abuse in the Philippines, and at least here in the region. So for this to help us, we also engage the youth, the children, the youth, the parents, the barangay official in different communities around nearby the centers to do advocacy to prevent sexual abuse. So that's the community development program involving the community itself. And then the advocacy program that we developed lately, more to speak to the politicians, to the public authorities, to the media, to make the people aware and to make them move for this problem and help us, because it's only all together that we can really make a real difference in the country. So for 29 years, we focus on these three aspects: the rehabilitation, the prevention with the community development and education, and then the advocacy. Beyond rehabilitating girls who have experienced violence and abuse, Chameleon also provides educational assistance to its community development program beneficiaries from various LGU. Could you tell us more about this program and its impact on the lives of these young people? Yes, Chameleon have been helping the youth, boys and girls that are not survivors of sexual abuse, but they belong to poor families, but they're serving. They really want to go to school, so we invested in their education, hoping that one day they will also, when they will become parents themselves or professional, help Chameleon, but help the advocacy of Chameleon, meaning be actor of change in their own communities. So we are active in the, Pasi cities and Nanaike, Bingawan, and then near Silay Center, all over the years, involving the children, the youth, the parents, and the barangay officials. How has the LGU supported Chameleon's programs over the years? The government on the local level have been always supporting Chameleon, not much financially, a little. Of course, here in Pasi, the land were donated. I mean, it's a usufruct where we were able to build the two center, and in Silay, in Negros, it's also a deed of donation where we were able to build our center. So it's a big help. Then we
partner with the SWD, with the police, with the Department of Education, with the different municipalities, cities. Sometimes we seek help also on the higher level, the congressman. But financially, it's very hard to sustain Chameleon over the years, so we will try to involve more and more, of course, the public sector and private sector to help us. Looking back to the early years of Chameleon Association, what inspired you to establish the organization? What challenges were you hoping to address, and what long-term impact did you envision Chameleon making in the lives of the children and the communities it supports? Because when I came, when I was 20 years old in the Philippines, I was shocked by what I saw in the street, the families, complete families from the baby to the children, parents and grandparents in the street. Then, so that was more focusing, I was more focusing on street children, but I saw that 70% of them were a victim of physical maltreatment and sexual abuse. So when I asked the SWD at the time what was the need, they were saying that they don't have a shelter specialized for girls survivors of sexual abuse. So that was really to answer the need. Then, of course, you don't pretend helping children with big trauma like that in 1 year, 2 years. It takes 3 decades. And if you really want to make a change, not just in their life, but a global change, you have to develop, support other programs, as I said, like community development or advocacy programs. So the holistic approach of Chameleon is the key of success and the reason why we are still here, because we see alumni that are now successful and being part of still the family and helping us. Having witnessed the success stories of Chameleon's alumni beneficiaries, what emotions do you feel when you see how far they have come? I feel very proud because I saw many of them small, young children, then youth. I know that they have hard time, a lot of challenges in their life. Chameleon have been here for a while, helping them and their family. And now it's not that I'm asking and forcing them to help, but of course that would be good and very needed, that they will, there's different way of helping. You can help. If you have a good salary, okay, you can help and sponsor another child here. If you have no money, you can always be volunteer and help facilitate some activities, or be a resource person, or give testimony so you inspire other girls or other boys. You can also mobilize your company if some are working in companies where they can hire our beneficiaries as OGT or as for their work. Donation in goods, we always need food, toiletries, you know, we have 80 children every day in our centers, 80 girls, so we have to feed their shampoo and clothes, books, education. Well, so there's many ways of doing, and yes, of course I expect and I'm happy to see that the alumni can help in their own way and mobilize other people to help us, even they were not beneficiary, but like the youth partner, the youth advocate that we call partner, they were not previous beneficiaries, but they believe in our advocacy and they give their time, their energy, their creativity to help us doing some advocacy campaigns. So it's another way of helping. For women and girls who are currently experiencing abuse or violence, what message would you like to share, and what steps should they take to seek help and protection? For women and girls, of course, the first things to do is to go to the SWD, because Chameleon do not do direct rescue, and file cases if they can, if they want. If they are minor, then they may be referred to Chameleon for long term. But they should not be ashamed because the perpetrator should be ashamed, not them. They should know their right and they should be brave enough. I know it's very hard, but it's necessary to speak, to break the silence on their own level, because if they do not, they may be abused again, or other members of the family, their sisters, their daughters, or whoever can be also. So on their own level, they also have the responsibility to speak, so I would encourage them. For individuals, organizations, or groups who would like to support Chameleon's mission and programs,
How can they extend their assistance and where can they reach the organization? Yes, we need donation. We need help, volunteers help. We need people to speak about our advocacy. So again, there is different way of helping. First, donation in cash for sure. So they have to contact the Chameleon office in Haro, or here in Pasig City, or there in Negros in Silay. So we have a website, we have social media, Chameleon Association Inc. or Chameleon Philippines. It's easy to find, and they can contact to help. If they want to volunteer, the same, they have to send their resume, their letter of motivation, and explain what are their skills, what they can do. If they can find donation in goods, because maybe they work in big companies, so they can get medicines, food, rice, clothes, sports equipment, arts equipment. There's many things that we need on the daily basis, so it can be help. And if they want to sponsor a child, the same, they can contact us, and we are looking for sponsor to sponsor the education. So if they sponsor a child, they will know where the money go. They will have news, letters, or they can come here to visit the child, and it's a long-term engagement. But I think it's meaningful, to give back or to help when you have the possibility to help. And Chameleon needs help right now. So me as the founder, I'm asking for help to help more children and do better our job. There you have it mga abiyano, ang aton nga interview with Tita Lulu Ligier, ang aton nga founder sa Chameleon Association Incorporated. So hambagan ni mga abiyano sa sinino nga kalibutan wherein no ang sexual violence gina-consider no nga common, taboo or rarely punished. Ang Chameleon Association mga abiyano nag-aaspar sa isa ka kalibutan without sexual violence. And ang focus mga abiyano sang aton nga Chameleon Association is to help no sa women and girls nga nagasuffer sang sexual abuse. Buligan sila no nga makabangon during their rehabilitation and eventually no sa ilang reintegration sa aton nga community. So for those no who would like to support sa siniman nga advocacy sa Chameleon Association, you can extend no sang help sa madamo nga pamaagi. So kung gusto nimo no nga mag-upod no sa sini nga mga advocacy kiti ang aton nga Chameleon Association, they have these youth advocates kung sa hindi ini sila mga benepisyaryo sang programa sang Chameleon, for example no sang community development program, pero ini sila nagabulig no sa advocacy no nagatalk sa aton nga mga political leaders, nagahatag no sa mga talk sa kada banwa. So if ikaw no isa ka bata o isa ka estudyante with the same no nga advocacy, pwede gid no maka-signify no sang imo nga intention to help sa Chameleon Association. Pinaagi sa pag-reach out sa ila sa Facebook page o kung magbisita sa ilang opisina diri no sa distrito sang Haro, may ara man sa Pasig City and sa Silay sa Negros Occidental. And kudos mga abeno sa mga asosasyon no nga may kaangay sini nga mga advocacy nga ginahatagan igtalupangon ang safety sang kabataan. Imagine mga abeno diri sa aton sa Pilipinas, based no sa datos man sang aton nga Chameleon, about 7 million children are sexually abused every year sa Pilipinas, and more than 70% of sexually abused children ang nagaedad 10 to 18 years old. Imagine, example na lang abi no 10 years old. We could not imagine mga abyan no ano ang mabatsyagan, ano ang ma-feel no sang isa ka bata who is sexually abused at that age. And you know mga abyan ha, ang trauma sang kabataan niya ini nagapabilin. Hindi lang it doesn't take only 1 year, 2 years, or 5 years to heal from this trauma. Imagine mga abyan, iba ni even upon reaching the age of 25 or 30 years old, nagabalik-balik ini sa ila. So if we can do something to create a safer place, a safer environment for our children and for women, why not no nga mag-act kita, why not support no sa mga kaangay sini nga mga association nga ang mga ginaduso nga mga advocacy amo sini. Babae ako at may silbi
sa lipunan di pa aapi. And kay ina no gin-mention man no sang aton nga foundress nga miara sang pasidungog nga ginhiwat no para sa mga youth advocates kag mga outstanding no nga mga in-house and aftercare and community development beneficiaries. So congratulations no, especially sa mga staff nga gin-recognize during no sa sining pasidungog. Balaan naton mga bino ang ubra sang mga volunteers nato no kag sa mga staff nato no sa mga kapareho sini nga mga asosasyon hindi lango-lango. Makita naton ini mga biyang for example no sa aton nga mga social worker ang nagakadto sa community para makapalabot no sang bullying. So same man ini no sa mga staff sang Chameleon Association nga ginalabot no ang mga beneficiaryo sa programa, especially may Bingawan, may Pasig, may San Enrique, may Negros Occidental. So kudos sa aton dira no nga staff sa Chameleon Association. So once again kay Tita Lulu, madamo gyud nga salamat and congratulations sa aton no nga ginpadunggan nga mga beneficiaryo and staff. Announcement mga biyano gikan sa aton nga Office of the City Social Welfare and Development Office. Nagapangayo sila mga abyano sang bulig diri man sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo kung may mga kakilala sa bata nga si Jude Kevin Marfil Romea nga allegedly mga abyanyo gin-entrust ang iyang birth mother si Melanie Suelo Marfil kay Romea o sa Romea couple sometime in 2015. So ang couple nga ini mga abyan nagalaom subong no nga maka-establish ang legal relationship sa bata pinaagi sa adoption. However, antes mga abyan no ma-materialize ining adoption process, nagapangayo bulig no ang ini nga couple nga ilocate no ang birth mother ni Jude Kevin Marfil Romea. So for those no nga mga kakilala no sa sinino nga si Melanie Suelo Marfil, magpakig-angot mga beno sa aton nga CSWDO. Pwede ka mo mga beno makabisita sa City Social Welfare and Development Office nga malapit sa inyong lugar o kung magtawag sa telepono nga 033-335-0689 kag pangitaon si Rodel Sumadik, Social Welfare Officer 2 sang CSWDO Iloilo City nga nahamtang sa MH Del Pilar Street, Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City. Philippines Standard Time, 2:02 sa hapon. Wala na kita mga biyan sa nabiling nga oras sa aton man nga pagpangalagad diri sa programa Babay Ka. Shout out kay Tita Marlene Opiniano Peral Pimentel and kay Ma'am Tonette nga nagapamati subong nga hapon. Kag syempre na sa tanan nga mga beneficiaryo sang Chameleon Association. Thank you man sa akong mga katuwang teknika sa studio, Engineer Roy Luby Kaipa kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Siyempre, mayong hapon man, no? Kag salamat sa mga naglisod sa ila radyo sa 585 AM, kag sa mga nagalantaw sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Mga abyan, ako na lang gid si Marian Grace Aranyata, kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa Himpapawid.